Hindi pa natatapos ang ceasefire sa gitnang silangan. Ito ang binigyang diin ni US Department of War Secretary Pete Hegseth sa kabila ng mga naitalang pag-atake nitong nakaraang araw. Kabilang dito ang paglulunsad ng Iran ng mga missile at drone attack patungong United Arab Emirates. Gayon din ang pag-atake umano ng US sa mga Iranian boat na nagbanta sa mga commercial ships na dumaan sa Strait of Hormuz sa ilalim ng Project Freedom. No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that. Sa kabila ng pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz, ipinagpapatuloy ng US military ang Project Freedom upang protektahan ang mga commercial na barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope, and temporary in duration, with one mission: protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. Nilinaw rin ng US force na hindi nila nais lumikha ng gulo, subalit hindi nila hahayaang harangin ng Iran ang mga barkong naglalayag sa international waters. Una nang sinabi ni US President Donald Trump na hindi dapat madamay sa gulo ang barko ng ibang bansa na hindi naman kasali sa digmaan. Iran is the clear aggressor, harassing civilian vessels, threatening mariners from every nation indiscriminately, and weaponizing a critical choke point for its own financial benefit, or at least trying to. Giit pa ni Hegseth, matagal nang pinahihirapan ng Iran ang paggalaw ng mga barko at sinusubukang kontrolin ang daluyan ng langis sa pamamagitan ng pagpapataw ng toll sa mga barko na dapat ay malayang nakapaglalayag sa karagatan. Hindi na umano papayagan ng US ang ganitong sistema, kaya kinakailangan ang Project Freedom. Mula nang ilunsad ang nasabing operasyon, ipinagmalaki ng Estados Unidos na ilang commercial na barko na ang matagumpay na nakatawid sa strait sa ilalim ng proteksyon ng US military. 2 US commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. Dahil dito, mananatili ang puwersa ng US sa strait upang magbantay at tiyakin ang seguridad ng mga barkong dadaan. Kasabay nito, ipagpapatuloy din ng US ang blockade sa mga daungan ng Iran na layong pahinain ang ekonomiya nito upang mapilit sa mga kondisyon ng US sa negosasyon. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels. Except Iran's, of course, which is why our ironclad blockade remains in full effect as well. Kasunod nito, nagbanta din ang US force sa Iran sakaling subukan nitong pigilan o hadlangan ang mga pagdaan ng mga barko sa rehiyon. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this. We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation. Samantala, ipinaliwanag ni Air Force General Dan Kane na nananatiling mababa sa threshold ang ginagawang pag-atake ng Iran kaya malabo ang muling pagsiklab ng malakihang digmaan. Iginiit niya na bagamat may mga paglabag, hindi pa ito umaabot sa punto na ganap na pagbalik ng malawakang digmaan. Since the ceasefire was announced, Iran has fired at commercial vessels 9 times and seized 2 container ships, and they've attacked U.S. forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point. Samantala, nanawagan naman ang Pakistan na panatilihin ang tigil putukan at bigyan ng puwang ang diplomasya upang maiwasan ang mas malawak na tensyon sa rehiyon. Iginiit ng bansa na mahalaga ang pagpapatuloy ng dialogo upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan.
Ilang bansa na din ang nagpahayag ng pangamba sa muling pagsiklab ng digmaan at nanawagan sa magkabilang panig na manatiling kalmado upang maiwasan ang pagtaas muli ng tensyon na posibleng pagpapanumbalik sa digmaan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.